At ngayon pong gabi ay ito po ang title ng ating pag-uusapan. Bakit mo ko kino-compare? Oo. So we will talk about how to deal with comparison. Itong verse na to na pag-uusapan natin, actually hindi mo talaga masasabing yan ba talaga tinutukoy dyan sa talata na yan? Okay, maya po mas magigets niyo. Pero nung pagkarinig ko pa lang nung verse na yun, tumayo ako. Then I started this study kasi parang ito yung naging dating sa akin. No? Minsan gano'n naman din po talaga ang salita ng Lord. Sometimes, kasi nga living word ang salita ng Panginoon, buhay siya. Minsan, meron talaga siyang specific na message na talagang magre-rema talaga sa atin. At yung biblical reference po natin ay mababasa natin sa Lucas chapter 11 verse 1. Sabi po dito sa ating talata, meron tayong may Tagalog and English. Siya'y nananalangin, si Jesus Christ po yung tinutukoy, sa isang lugar at nang siya'y makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, gaya ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad. Okay, asan ang comparison dyan, no? Baka tumaas yung kilay ninyo. Okay, mga kapatid, ngayong gabi, hindi naman po ako magtuturo sa inyo ng doctrine. So, hindi po ito doctrinal message, but naniniwala po ako na makakatulong po ito at makaka-enhance ng ating theology kung paano natin mas makikilala ang Panginoon sa buhay natin. At kailangan ko po talaga i-justify yung aking title at itong ating reference. So, kaya meron po akong tinatawag dito na parang thesis meron po akong problem analysis. So, imagine na lang po yung binasa natin, di na ho natin babalikan. Si Jesus Christ, pag nagpe-pray po siya, iniiwan niya yung kanyang mga alagad. So, yun po yung laging ginagawa ni Jesus Christ. At yung kanyang pananalangin, tumatagal mostly ng magdamag. Tapos, magpapakita siya sa kanyang mga alagad, umaga na, no? Nakatulog na sila, pero si Jesus Christ nanalangin buong magdamag. At itong pong binasa natin ay ganun na ganun yung senaryo. Bumalik si Jesus Christ mula sa pananalangin at ito po yung naging dialogue ng kanyang mga alagad. Turuan mo nga kami, gaya ng pagtuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. So, asan yung comparison doon? O kaya nga po, meron akong problem analysis. So, ito po yung mga negatives na nakita ko mula doon sa sitwasyon, doon sa binasa po natin. Pero, disclosure from my point of view. Okay? Number 1. Pansinin ninyo galing si Jesus Christ sa powerful prayer time. Okay? He prayed more than anyone else. Sa maraming Bible characters sa Bible, si Jesus Christ na yung may best na prayer life. At for sure, pinag-pray niya rin yung kanyang mga alagad. Naniniwala ako doon, mga kapatid. Okay, second point. Pero pag uwi niya, nag-request, or ulitin ko po ulit quote-unquote, or sa negative expression ko lang, feeling ko inutusan siya ng kanyang alagad. Teach us to pray like what John did to his disciples. Okay? Pinapalala ko lang po yung sitwasyon. Kagaya ninyo na nega minsan. Okay, third point. Ginalingan ni Jesus Ginalingan na ni Jesus sa pagpe-pray. Pero ibang personality pa rin yung hinanap nila. I hope naiintindihan nyo na, mga kapatid, kung bakit biglang yun yung dumating sa isipan ko when I heard again that verse. Fourth point. Okay naman yung magsabi silang turuan mo kami. Okay naman yun. Pero may kasama kasing gaya ni Juan. Amen? At dun sa pagkakarinig ko ulit ng talatang ito, iba talaga yung naging dating sa akin, and I felt na merong comparison na nangyari. May negative po talaga ako na nakita. Fifth point, feeling ko it is like saying your prayer time is not good enough unless you teach us like John. Amen? So okay na nga yung magturo ka, pero nandun kasi yung kagaya ni Juan. And that time, si John, ang tinutukoy po rito, si John the Baptist, mga kapatid, dahil si John the Baptist, nauna siya kay Jesus Christ at nauna rin siyang magkaroon ng mga
disciples. Amen? Kaya meron silang comparison. Sixth point, tayo nga na may kapintasan, di ba? Pero pag naikumpara tayo sa iba, ay hindi maganda sa ating pakiramdam. Si Jesus pa kaya, alam niya na siya ang best sa lahat, pero ikinumpara siya sa inferior sa kanya, gaya ni Juan. Although si John, mga kapatid, was also a great person, pero hindi siya perfect. Si Jesus Christ pa rin yung best, pero na-compare siya. Para siyang leader, or para siyang magulang na naikumpara sa ibang magulang. Leader na naikumpara sa ibang leader. Amen? So yun yung naging dating po sa akin. And sometimes, kaya ko po ito iniisa-isa para makita natin saan ba tayo makaka-relate dito sa teachings po natin ngayong gabi. Okay, meron akong isi-share sa inyo na similar case. Si Peter at si John, na mababasa po natin sa John chapter 21 verses 19 to 20. Hindi na po to si John the Baptist, si John the Beloved. Yung isa na sa mga alagad ni Jesus Christ. Ito po yung scenario sa John 21. Si Jesus Christ, kinausap niya si Peter. Sinabi niya kay Peter kung paano siya mamamatay. Okay? Ipinaalam ni Jesus Christ kay Peter, ito yung future mo. At dun sa kamatayan mo, dun ako maluluwalhati. Mahirap yun, mga kapatid. Parang si Peter lang sa lahat ng mga disciples ni Jesus Christ, ang sinabihan niya na ito yung mangyayari sa'yo in the future. At masakit yung mangyayari sa kanya. Pero sabi ni Jesus Christ, I will be glorified. Ngayon, nung nag-uusap si Jesus Christ at si Peter, si John, the Beloved, ay naglalakad palapit sa kanila. Alam niyo, sabi ni Peter, dyan sa taong yan, anong mangyayari sa kanya? Nagets nyo? Nagkaroon ng comparison si Peter. Kinompare ni Peter yung kanyang future sa future ni John. At tingnan nyo yung terminology ni Peter, dyan sa taong yan. So parang sinasabi niya, inferior si John kumpara sa kanya. Pero ano yung future niya? And then sinabihan siya ni Jesus Christ na, ano ngayon kung hindi siya mamatay hanggang bumalik ako? So ang sabi ni Jesus Christ, ang mahalaga, sumunod ka sa sinasabi ko. Ang gusto ko sabihin, mga kapatid, may mga kasama talaga si Jesus Christ na mapagkumpara. Okay? Pwedeng may mga kasama talaga si Jesus Christ na sinasabi na dapat ganto ka kasi ganto ko eh. O dapat ganto ka kumain kasi ganto ko kumain yan. O dapat ganto ka magbihis niya kasi ganto ako magbihis. O dapat ganto ka magdisiplina kasi ganyan ako magdisiplina. Hindi man tayo ikino-compare ng ibang tao, pero minsan tayo kino-compare natin yung sarili natin sa kanila. Amen? So it's either tayo yung lumalabas na kulang o tayo yung lumalabas na higit. Amen? Kaya, bakit kaya hindi maganda sa pakiramdam na ma-compare tayo sa iba? At ngayong gabi, paano po ba natin i-deal ang comparison? Okay? So mga kapatid, dito sa study na to, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga realizations ko. Meron akong personal realizations. Una, hindi rin pala minsan magaan sa pakiramdam ko pag may nakikita akong someone na may mas magandang achievements kaysa sa akin. Okay, wag na kayo magpanggap. Ganyan din kayo. Amen? Minsan meron kayong nakikitang post sa Facebook na hindi nyo inila-like. Kasi parang, mas mabait ako dyan eh. Ba't kaya mas marami yung pera? O di ba? May ganun talaga tayo. And aminin natin, minsan hindi magandang pakiramdam. And the other way around, naging aware ako, guys. Nung pinag-aaralan ko to, naging aware ako na baka ako naman yung nagko-cause ng pain sa iba. Dahil na i-compare ako at parang nahihigitan ko yung taong yun dahil sa mga achievements ko. So, it's either ako yung nasasaktan because of comparison or ako rin naman yung nakakasakit. Because of in my presence, may mga taong nandyan sa paligid ko, tapos dahil andun ako, kasama niya, na i-compare siya sa akin. Both ways, yung pag-uusapan natin, mga kapatid, it's either tayo, yung lalabas na kulang, or yung iba ang lumalabas
dahil ipinipilit natin, amen, na maging kagaya natin sila. And sometimes, yung ating mga decisions, yung ating kung paano tayo nag-i-interact sa tao, hindi natin alam na yung interaction natin sa tao, yung the way we talk to them is based on how we compare ourselves to them. 'Di ba? Yung simple nga lang na bakit mo ako yung nag-aaral din naman ako nahirapan sa math, 'di ba? May something tayo na ang dali-dali lang 'yan, ba't hirap na hirap ka diyan? 'Di ba? Nagigets yung gusto kong sabihin mga kapatid. Unknowingly, we are comparing ourselves to them. And sometimes, yung ginagawa natin na yon is uneasy dun sa mga taong nakakausap natin. And ibaliktad lang natin, the other way around. Ganun din sila sa atin. And sometimes, we felt na natatapakan yung ating mga ego kasi nga bakit mo ba ako pinipilit? Hindi nga yan yung kaya kong gawin o hindi yan yung gusto ko. Amen. And sometimes nabibiktima tayo. Kaya mga kapatid, nung pinag-aralan ko to, isa to sa mga naging prayers ko. At ito yung naging prayer ko sa Panginoon. Lord, desire ng puso ko ngayon na makapaglingkod ako sa iyo sa pinakamabuti kong magagawa. Hindi ko po gusto na maihambing ako sa iba pero hindi maiiwasan eh. Kaya ang naging prayer ko, turuan niyo po akong matutunan ang dapat mong gawin upang maiwasan ko ang mga problema na kasunod ng ganitong sitwasyon. Yung nga po yung comparison. Okay? Punta na tayo dun sa magiging lessons natin. So, dun sa kwento po na yun, mga kapatid, how did Jesus deal with comparison? Okay, sabi dyan, one day, Jesus was praying in a certain place. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples. So mga kapatid, dun sa kwento na to, nagturo si Jesus Christ. Diyan kung babasahin po ninyo yung mga kasunod na verses, Jesus taught them how to pray. At diyan natin mababasa guys yung Our Father who art in heaven, diyan natin mababasa yon. Diyan natin din mababasa yung ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and the door will be opened. Diyan natin mababasa yon. Diyan din natin mababasa yung meron bang anak na humingi sa magulang ng tinapay pero ang ibibigay ay ahas, o meron bang anak na hihingi ng itlog pero alakda ng ibibigay. So diyan itinuro lahat ni Jesus Christ. And mga kapatid, kung usaping prayer lang, mas gagamitin ko tong Luke chapter 11 kaysa dun sa Matthew chapter 7 na account din ni Matthew tungkol sa pananalangin. Pero para sa akin, mas marami ang content tungkol sa panalangin dito sa Lucas chapter 11. Pero tingnan nyo nagturo si Jesus Christ dahil inutusan siya. At sabi ko nga mga kapatid, based on my point of view, ay nakita ko siya as negative. Amen? So, tingnan natin paano po ba dinil ni Jesus Christ yung comparison sa kanya. So, sa madaling sabi, nagturo pa rin si Jesus Christ. He responded with full humility. Mga kapatid, kung babasahin niyo yun, if you will continue reading Luke chapter 11, without a doubt, Jesus taught them just as they asked Him. Amen? Walang issue. Ako lang yung may issue. Amen? How did Jesus deal with this comparison? Nagmatter sa Panginoon, hindi yung reputation niya or ni Juan, kundi yung matututunan ng kanyang mga alagad. Hindi nagmatter sa Panginoon kung sino magiging bida dito. Amen? Ang nagmatter sa Panginoon, ang mahalaga, meron silang matututunan. Amen? Nang utusan si Jesus Christ ng dyablo, tandaan nyo to guys, nung nag-fasting siya, inutusan siya ng dyablo na gawing tinapay yung bato. Anong naging response ni Jesus Christ? Sinansala niya, sinaway niya yung dyablo. Pero pansinin niyo, nung inutusan siya, nung kanyang alagad na turuan silang manalangin, hindi niya sa silang sinansala. Sumunod si Jesus Christ at ibinigay ni Jesus Christ yung gusto nila. Napansin niyo kay Jesus Christ, hindi nagmatter how they requested it. Ang nagmatter sa Panginoon, ano yung nire-request nila. Amen? Dahil naniniwala ako, nagmamatter sa Panginoon yung hinihingi nila. Mas nangibabaw kay Jesus yung ikabubuti ng lahat.
'Di ba? Pwede naman siyang mga tuwiran at idetalye niya yung kaibahan nila ni Juan eh. O bakit naman gaya ni Juan eh, mas magaling ako doon para maisampal ni Jesus Christ sa kanila yung katotohanan. Pero hindi ito ginawa ni Jesus Christ dahil hindi ito yung makabubuti para sa lahat. Amen? So ganyan binil ni Jesus Christ yung comparison. So tayo, no? So pag tayo ay dumadaan sa comparison, madalas nagre-react tayo agad, di ba? Madalas nag-uutos tayo agad, madalas o tayo yung nagre-react kapag tayo ang inuutusan to become like them. Pero kagaya ni Jesus Christ, are we humble enough to face comparison? So, nangingibabaw ba sa atin? Wait, kung magre-react ako ng ganito, makakabuti ba to sa aming dalawa? Alin na mas makakabuti sa aming dalawa? Ang ipilit ko yung gusto ko o mag-give in ako sa gusto niya. Amen? At kay Jesus Christ, ang nagmatter yung ikabubuti nilang lahat. Amen? Jesus responded to the spiritual need of his disciples regardless of who would get the credit. Tandaan natin sabi ng alagad niya, turuan mo kami gaya ni Juan. So pag nagturo si Jesus Christ, para ang mangyayari, credit kay Juan. Pag meron nagsabi sa inyo na, Kuya Rael, pag nagturo po kayo, ganito nga kayo magturo kasi si Pastor Ed Lapis ganito. So pag ako nagturo, ibig ng kagaya nung hinihiling ninyo, kasi ganito si Pastor Ed Lapis magturo. So, okay, di, mas magaling talaga si Pastor Ed Lapis. Kasi sumunod ako doon. Nagigets ninyo guys? So si Jesus Christ, nag-respond siya, okay, okay, go, G ako, tuturuan ko kayo. Hindi naging mahalaga kay Jesus kung ang magiging bida ay si Juan sa paningin nila. Ang mahalaga, matututunan nila ang manalangin dahil ito yung pangunahin nilang kailangan na matutunan, lalo na pag wala na si Jesus Christ na kasama nila. Kaya go! Prayer, I want that. Hindi man ako maging bida dito, pero ituturo ko to kasi kailangan nyo naman talaga to. Walang sinabi si Jesus na, hindi ito tinuturo ni Juan, original to sa akin. Wala tayong makikita doon mga kapatid. Regardless kung mag-thank you Jesus sila o mag-thank you John sila, ang mahalaga, matutunan nilang manalangin. So sa ating mga kapatid, sa atin kasi kaya tayo nagre-react kapag meron tayong narinig sa mga tao, especially sa inyo na may mga partners, no? Partners in life or partner sa business, partner sa ministry, meron kayong mga kasama. And sometimes we feel bad whenever meron silang sasabihin sa atin o ganito yung gawin mo, and sometimes nagre-react tayo agad. Amen? At bago tayo mag-proceed dun sa reaction natin, bago tayo maging reactive, pwede ba maging proactive muna tayo? At sabi natin, wait. Kung ganito ko magre-react sa kanya, dahil hindi kayo magkatugma, dahil magkaiba kayo, lagi natin tatandaan yung ginawa ni Jesus Christ. Regardless kung sino yung mapapapurihan, regardless kung sino yung lalabas na tama o mali, ano ba yung mas mahalaga? Amen? At lagi nating pagbasihan, yung pinagbasihan ni Jesus Christ, magbe-benefit yung espiritu nila. Amen? Hindi man mag-benefit yung ego ko, ang mahalaga magbe-benefit yung spirit nila. Ano kung malimutan nila ako? Ang mahalaga natuto silang manalangin. Amen? Ano kung mag-give in ako? Ano kung siya nga yung pakinggan ko? Ano kung siya nga yung masunod? Maganda naman talaga yun. Guys, dyan tayo nabibiktima. Kasi hindi tayo nakakapag-isip agad, rationally, logically, dahil nasasaktan na yung damdamin natin. Halimbawa, hindi mo talaga siya feel. Halimbawa, ang sabi niya, maligo ka na. Dahil hindi mo siya feel, dahil merong relational gap, ang naisip mo agad, mamaya na ako maligo kung kailan ko gusto. Ano yung pag naligo ba ako yan? Di ba? Nagiging reactive tayo instead na maging proactive tayo. Why? Kasi ang iniisip natin, yung nararamdaman natin, hindi yung magiging result nito. Pero kay Jesus Christ, hindi nagmatter yon. Amen? Naging mahalaga sa Panginoon yung mapapakinabangan nila.
Isa pang nakita ko mga kapatid, marahil kaya ganito ang response ni Jesus sa request ng mga alagad niya, no? Nabanggit kasi si Jesus Christ. Dahil alam din naman kasi ni Jesus Christ kung ano ang kalibre ni Juan na ikino-compare sa kanya. Kasi si John the Baptist, isa rin siyang humble servant of God. Guys, mababasa niyo sa John chapter 3, 25 to 30. Ganito yung kwento nun. Nung si Jesus Christ, nagkaroon na ng mga alagad, no? Dumadami na rin yung followers ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga alagad ni John the Baptist, lumapit kay John the Baptist, sabi niya, Guro, sila, yung grupo ni Jesus nagbabautismo na din do sa kabilang, sa ibang lugar. So nag-aalala sila dahil sila yung nagsimula pero mas dumadami yung followers. Alam niyo ba, pagbabasahin niyo yung John chapter 3, 25 to 30, alam sabi ni John, sabi niya ganun, dapat mangyari yun. Alam niyo, isang sa famous statements ni John the Baptist, sabi niya, kailangan ako'y mababa upang siya ay mataas. Grabe. Guys, kaya sabi ko nga, one of the most humble person in the Bible was John the Baptist. So, dahil kilala ni Jesus Christ si John na ganito din siya, kaya siguro hindi nag-matter kay Jesus Christ. Okay, sige, turuan ko rin kayo kagaya ni John. Dahil kilala din niya yung credibility ni John the Baptist. Amen. Ito yung gusto kong sabihin. Kung may mag-suggest sa atin na ganito po kaya ang gawin natin dahil ginawa po ito ni person A. O ganito gawin mo kasi ganito yung ginagawa ko. At kung masaktan man tayo, pero kung kilala naman natin na si person A ay isang tapat, no, na tao o bilang isang Christian, tapat at effective na lingkod ng Panginoon. So mga kapatid, we don't need to fight against the comparison. Instead, we fight against ourselves. Amen? Kung may isang tao na magsasabi sa atin na do this, be like this, because I am like this, at kung yung taong yun naman mga kapatid, halimbawa sa larangan na yun, halimbawa, pagdating sa pagsasayaw, hindi ka na pwedeng turuan dahil ikaw na ang pinakamagaling. Pero may taong magtuturo sa'yo sa pagkanta, pero hindi mo yung forte. At yung taong yun ay hindi mo talaga gusto ang ugali niya, pero pagdating sa pagkanta, ay siya naman talaga yung pinakamagaling. So, why don't you accept it? Amen? Dahil ikaw naman talaga ang pinakamagaling sa pagkanta. Amen? So, minsan, ito ang sinasabi ko mga kapatid, nauuna sa atin yung emotion, nagiging reactive tayo kapag nandito tayo sa ganitong sitwasyon. Why don't we treat it proactively? Amen? So, lagi natin tingnan, ano yung mas makakabuti? At dito tayo magko-conclude mga kapatid pero with illustration. Guys, sino rito ang favorite ninyo ang chemistry nung kayo ay high school? Papaalala ko sa inyo yung formation of chemical bonds. Okay, di ba alam naman natin sa chemistry mayroong mga atoms, may mga elements, okay? Yan, chemistry. Remember yung formation of chemical bonds. Ito yung process ng chemical bonds, guys. At yung atoms form chemical bonds because they want to become stable. That means having a full outer shell of electrons. So, to become stable, atoms will either share, gain, or lose electrons. Okay, bigyan ko kayo ng sample Halimbawa, K. Di ba yung K is potassium? Yung atom ng potassium, okay, meron sila guys na outer shells at dun sa outer shell nila merong mga electrons na tinatawag. Okay? At ang mga atoms, para mas maging stable sila, kailangan silang sumama or dumikit sa ibang atoms, pero yung process ng bonding mga kapatid, it's either meron silang i-share or meron silang makukuha or it's either meron talaga silang totally i-give up. Anong purpose? Para maging stable sila. Okay? So yan yung formation of chemical bonds. Meron dalawang major kinds of chemical bonds. Yung unang pag-uusapan natin is the ionic bonding or yung transfer of electrons. Nare-review na po ba? This happens between metals and non-metals naman. Okay? Metals lose electrons.
So they become positively charged ions. So sila yung nawawala ng electrons. Yung namang non-metals gain electrons. Sila naman yung tumatanggap. So they become negatively charged ions. Okay, bigyan natin ng example itong combination na to. Si Na or sodium, no, meron siyang isang electron. Para mag-combine sila ni chlorine, ni Cl, i-share niya na yung kanyang electron kay Cl at si Cl ay magiging makukomplete yung kanyang electron. So si sodium loses 1 electron. At si chlorine naman, si Cl, gains 1 electron. At alam nyo ba pag nangyari to, nakaka-produce tayo ng table salt. Kung si sodium ay sodium lang, parang hindi siya masyadong kagamit-gamit. Pero kung gusto niyang mas maging kagamit-gamit, kailangan siyang makipag-combine kay chlorine. At para maging stable sila, may i-give up si sodium. At si chlorine naman may tatanggapin. At magiging stable sila and useful sila. Okay? So yung isa pang chemical bond ay yung covalent bonding. Sharing of ito naman, sharing. Kanina, transferring. Ito naman, sharing of electrons. So, this happens between non-metals. So, pag pareho silang non-metals, instead of transferring electrons, they share them. The shared electrons allow both atoms to fill their outer shells. Okay, ang sample nito guys, parehong hydrogen. Si hydrogen, may siyang isang electron. So, pag may dalawang hydrogen na magko-combine, they share their pair of electrons. Okay? So, tingnan nyo guys ha. Each hydrogen atom shares 1 electron. So, ito yung kaibahan sa kanila. So, both feel like they have 2. Hindi magi-give up yung isa ha. Hindi rin magi-give up yung isa. As in mag-share sila. So dati si hydrogen atom 1, ang bilang niya sa atom niya 1. Si hydrogen atom A na lang yung isa hydrogen atom B, pag binilang niya yung kanyang atom 1, nag-combine sila. So pag binilang ni hydrogen atom A yung kanyang hydrogen, yung kanyang electron 2. Si hydrogen atom B, pag binilang niya rin yung kanyang electrons, 2 din. Because they shared. Reminder lang to guys, nung chemical bonding na feeling ko best illustration nung pinag-aaralan natin. So, gusto ko lang makita natin na yung chemistry of connection. Atoms don't bond because they're identical. Totoo naman eh. Hindi sila nagbaband dahil pareho sila. They bond because they have something the other lacks. Amen? At doon sila mas nagiging stable. Hindi dahil magkapareho sila, nagbaband sila dahil meron siya na wala sa iba. At meron yung iba na wala sa kanya. One atom might have extra electrons. So yun yung something to give. But another might have missing electrons, which is something to receive. When they become together, either by sharing or transferring, both become stable. Amen? So tingnan natin yung spiritual parallel, mga kapatid, nung pinag-uusapan natin. When we encounter people who are different, no? So pag pagiging different, maybe stronger, kaya tayo ang weak. Or sila yung gifted, kaya tayo yung medyo nahihirapan. It's easy to feel insecure or compare ourselves. So to yun, talagang madaling maramdaman yung insecurity or yung inferiority, no, kapag tayo naman yung mas higit sa kanila. But in God's design, those differences aren't threats. Instead, they are opportunities for bonding, growth, and mutual strengthening. Sana ganyan natin nakikita, no? Kung meron kang tao na ang bigat-bigat ng loob mo dahil different kayo, ngayong gabi mga kapatid, yun ang pag-pray natin. That God will help us to see the beauty in those persons.
Amen? At hayaan natin na makita rin natin kung paano natin kailangan itong mga taong ito. As sabi nga po sa Proverbs 27 verse 17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So kailangan natin yan. Kung naiinis ka sa tao yan, pero yan na talaga yung kasama mo, so ibig sabihin, kailangan mo siya, kailangan ka rin niya. Amen? So, comparison, tandaan natin mga kapatid, can lead to bonding, not breaking. Ang ganda, no? Next time na gusto mong maging vocal dun sa gusto mong sabihin dun sa tao, or gusto mo siyang i-correct kasi hindi kayo magkagaya, okay, mag-think twice ka. Would this break him or would this bond us together? Amen? Kung meron ka ipipilit dun sa tao dahil ganun yung kaya mong gawin, ganun yung ginagawa mo sa ganung bagay, then isipin mo muna bago ka maging vocal. Okay? Bago mo sabihin, bago mo ipilit, would this suggestion or would this instruction break that person, or it would break me, or it would connect us together? Just like atoms, we can choose what happens when we meet differences. We can repel, no? Pwedeng away na to dahil nagseselos tayo o dahil meron tayong mga kayabangan or insecurity, or pwede natin piliin, we can bond. Dahil lang iisipin natin, oh, okay, I can learn from this. Or dahil ina-appreciate natin yung kaya niyang gawin na hindi natin kayang gawin. And we are longing na mag-grow pa dahil dun sa mga comparisons at pagkakaiba na yon. If we see others' strengths not as competition but as complementation, we allow God to form strong spiritual compounds, relationships, ministries, and communities that are more stable and fruitful. So mga kapatid, kung meron na tayong mga kasama, sabi ko nga, yung may mga partners in life, nandyan na sila. Siyempre, wala na yung love, wala na yung takbuhan, wala na yung iwasan. Kung meron tayong mga kasama sa trabaho, hindi mo pwede talagang alisin yan. Kung meron kang kasama sa negosyo, kliyente, supplier, sino pa man na talagang nandyan na, mga kapatid, lagi nating tingnan, hindi dapat competition, o hindi dapat distraction, kundi complementation kung bakit kasama natin sila. At hayaan natin mga kapatid na ang Diyos ang makagawa, hindi ang kaaway. Amen? So, hindi masama kung ibababa natin ang ating mga sarili para sa kanila. Bakit? Dahil ang lagi nating magiging goal at ang pipiliin natin ay yung growth, yung connection, not the breaking, amen, not repelling, but connecting to each other. Now, sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 27, now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. We don't have to be the same to be strong together. We just have to connect in the right way. That's such a powerful truth for dealing with comparison. Instead of asking, why can't I be like them? Or, why you can't be like me? So, imbis na ito yung mamutawi at maging focus ng ating relationship or ng dealing with other people na kailangan maging kagaya kita or bakit kailangan maging kagaya mo ko, we can say, what can I learn? Ito yung piliin natin. What can I learn from them? What can we share so that both of us grow? Amen? We find growth and strength when we stop comparing and start connecting. Amen? Comparison divides, but connection refines. May we remember that our differences are not reasons to compete, but reasons to complete one another.